Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Grabe, ano ang ginagawa ng cult mistress sa loob ng kanyang kwarto? Ang mga ingay na kanyang ginagawa. Hindi na nakapagpigil pa si Daryl at dahan-dahang lumapit sa pinto. Narinig ni Monica ang ingay mula sa mga sanga ng spiritual herb na hawak ni Daryl. Sinong naririyan? Pumasok ka. Dalian mo, mahinang sinabi ni Monica. Agad na binuksan ni Daryl ang pinto, nang walang pag-aalinlangan, matapos marinig ang mga sinabing ito ng cult mistress. Gaspi. Napapigil hininga at nagulat si Daryl sa kanyang nakita sa loob ng kwartong iyon. Nakita niya ang nakasuot ng purple dress na si Monica, habang namimulipit sa kanyang kama sa loob ng mabango niyang kwarto. Walang tigil na nanginig ang buo niyang katawan, habang pinagpapawisan ng husto. Siguradong nakakaramdam ito ngayon ng napakatinding sakit sa kanyang katawan. Ano? Ano ang nangyayari? Nag-activate na ba ang Heaven Cult Elixir sa cult mistress? Ganito rin ang itsura noon ni Skylar noong mag-activate ang elixir ng kulto sa kanya. Kinakailangang uminom ng bawat isang miyembro ng Grandmaster Heaven Cult maging ang cult mistress ng elixir na ito. Nakaramdam ng galit si Monica habang nararamdaman ang pagtitig ni Daryl sa kanyang katawan. Walang kahit na sino sa kanilang kulto ang naglakas loob ng tingnan ang kanyang katawan. Pero wala nang pakialam si Monica sa bagay na ito. Nasa bingit na ng panganib ang kanyang buhay matapos mag-activate ng lason mula sa ininom niyang elixir. Mukhang ngayon ang nakatakdang araw na maglabas ng lason ang ininom na elixir ni Monica. At ang cult master lang ang nag-iisang tao na may hawak ng antidote para sa Heaven Cult Elixir. Pero kasalukuyan itong nasa gitna ng kanyang pagpapalakas, kaya walang kahit na sino ang umistorbo sa kanya dahil ang anumang interruption sa pagpapalakas ng isang cultivator ay agad na magdudulot ng psychotic break sa naistorbong cultivator. Bahagyang binuksan ni Monica ang kanyang mga labi at nang hihinang nagsalita kay Daryl, "Daryl, hanapin mo ang antidote sa tabi ng kama." Naglakad si Daryl sa tabi ng kama at binuksan ang kahon na gawa sa kahoy pero wala itong laman na kahit ano. Wala po itong laman, mistress, sabi ni Daryl. Agad nang naubusan ng pag-asa para sa kanyang sarili si Monica. Ito na ba ang kanyang katapusan? Naramdaman ni Monica na para siyang kinakagat ng milyon-milyong mga langgam habang nagpapagulong-gulong sa kanyang kama. Huminga ng malalim si Daryl at nakangiting sinabi na, "Huwag po kayong mag-alala, mistress. Mayroon po akong hawak na antidote para rito." Ano? Mayroong antidote si Daryl. Nanginig ang katawan ni Monica habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Daryl. Masyado na siyang mahina para magsalita dahil sa epekto ng lasong kumakalat sa kanyang katawan. Pero malinaw na makikita ng kahit na sino ang pagkabagabag sa kanyang nagagandahang mga mata. Hindi ito kapanipaniwala. Pinanatiling lihim ng mga cult masters ng ilang siglo ang paggawa sa Heaven Cult Elixir at sa antidote nito. Ito ay para masiguro ang katapatan ng mga disipulo ng kanilang kulto. Hindi alam maging ng cult mistress ang paraan sa paggawa nito. Kaya paano magkakaroon ang kapapasok-pasok lang sa Elysian Island na si Daryl ng isang antidote? Tinitigan ng husto ni Monica si Daryl. Nagsisinungaling lang ba ito para makapag-take advantage sa cult mistress? Agad na nag-blush, nakaramdam ng hiya at nagalit si Monica nang maisip ang bagay na ito. Pero hindi pa rin niya inasahan ang mga susunod na gagawin ni Daryl. Naglakad si Daryl sa kanyang kwarto para kumuha ng isang porselanang palayok at agad na nagsindi ng isang apoy. Ang main ingredient sa paggawa ng antidote ng Heaven Cult Elixir ay ang bicolor flower na isa sa mga herbs na kanyang kinuha sa tabing dagat kanina. Nasasaktan at nagugulat na humiga sa kanyang kama si Monica habang nag-aalinlangan sa kasalukuyang ginagawa ni Daryl. Gagawa ba si Daryl ng antidote sa harap ko ngayon? Impossible. Sa mga sandaling ito, nagdudulot na ang lason ng napakatinding sakit sa katawan ni Monica na kasalukuyang nababalot na sa pawis. Hindi na niya ito matiis kaya nagawa na niyang bumagsak sa sahig ng kanyang kwarto. Mas patindi ng patindi ang epekto ng lason na nilalabas ng Heaven Cult Elixir habang tumatagal. Noong una ay nagagawa pa niyang tiisin ang sakit na nilalabas nito pero habang tumatagal ay masyado na itong nagiging matindi para matiis pa ng kahit na sino.
Na-distract si Daryl ng pagpupumiglas ni Monica habang nagfo-focus sa paggawa ng pill. Itali mo ako, Daryl, mahinang sinabi ni Monica. Mayroon pa rin siyang malay kaya alam niyang si Daryl na lang ang huli niyang pag-asa. Hindi niya ito magagawang istorbohin sa paggawa ng pill na para sa kanya. Itinango ni Daryl ang kanyang ulo. Totoo ngang nangangailangan ng matinding focus ang paggawa sa mga pill. Nakita niya ang isang tali na nakalagay sa lamesa at agad itong dinala kay Monica bago sabihin. Paumanhin po, mistress. Itinali ni Daryl si Monica gamit ang taong ito at naglagay din ng isang scarf na gawa sa seda habang nagsasalita. Dito na humina ang mga sigaw na ginagawa ni Monica nang dahil sa sakit na dulot ng lasong kumakalat sa kanyang katawan. Tapos ang kalahating oras. Ngumiti si Daryl at kinuha ang pill mula sa porselanang palayok. Nabalot ang buong kwarto ng matamis na amoy mula sa ginawa niyang pill. Agad namang natigilan si Monica habang nagugulat na tinitignan ang pill na hawak ni Daryl. Nakangiting naglakad si Daryl palapit kay Monica. Isa na namang magandang bagay ang nagawa ko matapos kong iligtas ang buhay ng cult mistress. Hindi na ako makapaghintay pa na mabiyayaan ng kulto. Haha! Isip ni Daryl. Inalis niya ang scarf sa bibig ni Monica at dahan-daang nilagay ang pill sa loob ng bibig nito. Tumayo sa isang tabi ni Daryl at buong pasensyang naghintay na umepekto ang ginawa niyang pill. Dahan-dahang ipinikit ni Monica ang kanyang mga mata. Nagkaroon siya noon ng pag-aalinlangan pero naramdaman niya ang dahan-dahang pagkawala ng sakit na kanyang nararamdaman sa loob lang ng ilang segundo na nakapagpasurpresa sa kanya. Daryl, paano mo nalaman ang paraan sa paggawa ng antidote nito? Nasasabik na tanong ni Monica. Sa mga sandaling ito, wala na siyang nararamdaman na kahit anong sakit sa kanyang katawan. Nabasa ko ito mula sa isang lumang libro. Pangkaraniwang sinabi ni Daryl. Pinuri ni Monica si Daryl at binigyan ng ilang tingin. Magaling? Hindi nga ako nagkakamali. Karapat-dapat ka nga sa posisyon ng Elder Master. Dahil dito, mayroon akong assignment sa'yo pagbalik mo sa Donghai City. Grabe, niligtas ko ang buhay mo pero ang kapalit na matatanggap ko ay isang assignment, isip ni Daryl. Hindi nakapagsalita si Daryl sa bagay na ito pero wala siyang nagawa kundi bunggalang na sumagot ng sabihin niyo lang po, mistress. Gagawin ko po sa abot ng aking makakaya ang inyong utos. Dahan-dahan namang sumagot si Monica nang nakatanggap ako ng balita na nagpaplano ang 6 na mga Orthodox sect na magtayo ng isang eskwelahan na para sa mga cultivators na tinatawag nilang Hexad School na may purpose na mag-develop ng mga mahuhusay na disipulo para sa 6 na mga sekta. Gusto nilang magtayo ng isang eskwelahan para sa mga cultivator. Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Tanong ni Daryl. Itatayo ang eskwelahang ito sa loob ng 2 araw. Hindi mo siyempre alam ang tungkol dito, dahil advance kong natanggap ang impormasyon tungkol sa bagay na ito. Sagot ni Monica. Kung ganoon, nasa kalagitnaan pa lang sila ng preparasyon para rito. Itinango ni Daryl ang kanyang ulo, habang nasusurpresa sa kanyang loob. Walang kamuang-muang ang mga pangkaraniwang tao, na ang pagpapalakas at pagtatayo ng ganitong klase ng eskwelahan, ay siguradong magpapa-agresibo sa buong Donghai City. Nagpatuloy si Monica sa pagsasalita, maraming mga anak ng mayaman sa Donghai City ang mag-enroll sa sandaling maitayo nila ang eskwelahang ito. Sa sandaling mangyari iyon, gumawa ka ng paraan para mag-enroll sa eskwelahan at dalhin mo sa akin ang isang libro na may titulong Supreme Mystery Scripture. Supreme Mystery Scripture. Natigilan dito si Daryl at nakasimangot na nagtanong ng, Mistress, paano ko po iyo mahanap sa isang napakalaking school na kagaya nito? Nakangiti namang sinabi ni Monica na, naghanap na ako ng impormasyon tungkol sa bagay na ito. Ang magiging principal ng school na ito ay si Graham Potter, na nagmula sa sekta ng Wudang. Sigurado ako na nasa kanya ang Supreme Mystery Scripture. Kinakailangan mong humanap ng paraan para nakawin ito. Grabe. Kinakailangan nga talagang magkaroon ng isang tao ng sapat na lakas bago humawak ng isang mataas na posisyon. Wala nang nagawa si Daryl kundi tanggapin ang assignment na ito. Huwag po kayong mag-alala, mistress. Sisiguruhin ko po na magtatanggumpay ako sa misyong ibinigay niyo sa akin. Hindi maiwasang mapatingin ni Daryl sa cult mistress habang nagsasalita. Tumitig naman si Monica sa kanya at sinabing, tanggalin mo na ang tali sa katawan ko. Oo nga po pala.
Mabilis na lumapit si Daryl para tanggalin ang tali kay Monica. Ginawa na ni Daryl ang lahat pero hindi pa rin niya maluwagan ang tali sa katawan ng cult mistress. Nagpapanik niya itong itinali kanina kaya masyadong naging mahigpit ang pagkakatali niya rito. Unti-untong nabahala si Daryl dahil hindi niya magawang maluwagan ang tali kahit na ano pa ang kanyang gawin. Nanginig ang buong katawan ni Daryl habang sinusubukan na tanggalin ang tali. Nakaramdam naman ng hiya si Monica at nanginig ang buo niyang katawan habang nagsisimulang uminit ang napakaganda niyang mukha. Kilala si Monica bilang cult mistress at asawa ng cult master, pero hindi pa sila nagkakaroon ng kahit na anong intimate relationship. Nasa higit 60 years old na rin ang cult master, kaya masyado na itong matanda para sa ganoong klase ng bagay. Ibinigay din ng cult master ang buo niyang sarili sa pagpapalakas, kaya hindi nito nagawang tumingin sa anumang pangangailangan ng laman. Mataas din ang naging tingin ng lahat kay Monica bilang cult mistress, kaya walang kahit na sinong lalaki ang nagawang lumapit sa kanya. Tanging si Daryl lang ang unang nakagawa nito. Nakaramdam si Monica ng matinding pagtibok sa kanyang dibdib. Pero mahina niyang sinabi na, okay lang kung hindi mo ito matanggal. Mayroong gunting sa loob ng drawer. Gamitin mo na lang ito para maputol ang tali. Tumango rito si Daryl, mabilis siyang pumunta sa drawer para buksan ito. Mayroon ngang gunting na nakalagay sa loob nito. Ano naman ito? Mayroong isang kakaibang uri ng ginseng na nakalagay sa tabi ng gunting. Mayroon itong kulay ng aquamarine at naglalabas ng isang napakagandang liwanag. Pangkaraniwang may kulay ng dilaw o puto ang isang pangkaraniwang ginseng. Maging ang pambihirang blood ginseng ay may kulay ng pula. Pero paano nagkaroon ng ginseng na kulay berde? Ano po ang isang ito, mistress? Naku-curious na tanong ni Daryl habang hawak-hawak ang berdeng ginseng. Tiningnan ito ni Monica at sumagot ng tinatawag itong Jasper ginseng. Isa itong uri ng pambihirang ginseng na magpapalakas sa katawan ng isang cultivator. Ibinigay ito ng cult master sa akin. Ngumiti si Monica at nagpatuloy sa pagsasalita, dapat lang na ibigay ko sa iyo ang ginseng na iyan bilang kapalit sa pagligtas na ginawa mo sa aking buhay. Napuno ng pagkasbik ang mukha ni Daryl sa mga sandaling ito. Kasalukuyan ng nasa level 4 master ang kanyang lakas. Kinakailangan niya munang tumungtong sa level 5 master matapos inumin ang ginseng na ito, tumungtong sa domain ng master general matapos uminom ng godly pill. Haha, perfect! Isip ni Daryl. Natuwa siya ng husto at agad na kinain ang buong ginseng ng walang pag-aalinlangan. Kinain mo ang buong ginseng ng ganoon-ganoon na lang. Natigilan si Monica at nagpakita ng isang nag-aalalang itsura habang sinasabi na, masyadong matindi ang epekto ng ginseng na yan, kaya hindi mo ito maaring kainin ng direkta. Kinakailangan mumuan itong ibabad sa kumukulong tubig, at inumin ang tubig na pinagbabara nito ng isang beses sa isang buwan. Ano? Dapat muna itong ibabad? Sinabi niyo na dapat ito sa akin kanina, mistress. Iyak ni Daryl. Nagawa pa sigurong tumigil ni Daryl sa pagkain nito kung nasabi na ito agad ni Monica ng 2 segundo na mas maaga kaysa sa ginawa nitong pagpapaalala sa kanya ngayon. Dito na nagpuno ng pag-alala si Daryl. Mistress, ano po ang mangyayari sa sandaling kainin ko ito ng buo? Mamamatay na ba si Daryl? Ibigay mo na ang lahat ng epekto maliban sa pagkamatay. Isip ni Daryl. Iniling naman ng hindi nakasisigurong si Monica ang kanyang ulo. Hindi ko rin alam. Wala pang kahit na sino ang kumain sa Jasper ginseng ng buo. Napabuntong hininga rito si Daryl. Sinubukan niyang kalimutan muna ang tungkol sa bagay na ito at mag-focus sa pagtanggal sa tali ng cult mistress. Kinuha ni Daryl ang gunting at naglakad papunta kay Monica. Nang biglang maramdaman niya ang paglamig ng buo niyang katawan pagdating niya sa tabi ni Monica na parabang itinapon siya sa loob ng isang freezer. Napakalamig. Nanginig si Daryl habang nabubuo ang isang layer ng yelo sa kanyang buhok. Siguradong isa itong epekto ng hindi tama niyang paggamit sa ginseng. Ang Jasper ginseng ay isang napakalakas na spiritual herb. Kaya dapat muna itong ibabad bago inumin ng isang cultivator ang pinagbabara nito, pero nagawa itong kainin ni Daryl ng buo. Kaya agad na lumabas ang buong lakas ng ginseng sa katawan ni Daryl. Natural lang na maging imposible para sa kanya na kayanin ito. Ang lamig, napakalamig.
Walang tigil na nanginig ang buong katawan ni Daryl pero nawala ang malamig niyang nararamdaman para mapalitan naman ng isang hindi maipaliwanag at naglalagablab na init. Naramdaman naman ni Daryl na parabang sinisilaban ng apoy ang buo niyang katawan. Sa mga sandaling ito, naramdaman ni Daryl na parabang iniihaw siya ng buhay. Napasigaw siya ng dahil sa napakatinding sakit na kanyang nararamdaman habang nagpapagulong-gulong sa sahig. Ano ang nangyayari, mistress? Napakainit, ang init, ang init. Sabi ni Daryl. Mukhang magkakaroon ka yata ng psychotic break, nakasimangot na sagot ni Monica. Ano? Isang psychotic break? Natigilan ang wala ng pag-asang si Daryl nang marinig niya ang mga salitang iyon. Ang psychotic break ay ang pinakakinatatakutan ng bagay ng isang cultivator. Marami ng mga kilalang cultivator ang namatay ng dahil sa psychotic break. Hindi ko na matiis ang sakit na ito. Hindi makontrol na nagpagulong-gulong si Daryl sa sobrang sakit. Naramdaman niya ang paginit ng kanyang katawan, habang agad na tinatanggal ang kanyang mga damit na parabang kasalukuyang nababalot ng apoy. Daryl, ano ang ginagawa? Dito na agad na nag-blush ang magandang mukha ni Monica. Dito na biglang tiningnan ni Daryl si Monica matapos marinig ang kanyang boses. Napakainit, nararamdaman ko na parabang nasusunog na ako. Sigaw ni Daryl habang dahan-dahang umaangat ang apoy sa kanyang energy field. Agad na nagblangko ang kanyang isipan sa tindi ng init na kanyang nararamdaman. Tumitig si Daryl sa cult mistress at agad na lumundag papunta sa cult mistress. Umayos ka, Daryl. Ako ang cult mistress, ang lakas ng loob mong magpakita ng ganitong asal sa harap ko. Rip! Hindi siya pinansin ni Daryl at mabilis na pinunit ang mahabang dress na suot nito. Kasalukuyan pa ring nakatali si Monica, kaya hindi nito magawang lumaban. Sa mga sandaling ito ay bigla na siyang hinalikan sa labi ni Daryl. MMPH! Hindi maiwasang gumawa ng ingay ni Monica habang malakas na kinakagat ang kanyang mga labi. Sa Donghai City. Kakatapos lang mag-stream ni Lily kaya nagbihis na siya para lumabas. Tinawagan siya ng kanyang best friend kanina para yayaing mag-shopping. Kahit na naging maganda ang panahon sa labas, kabaliktaran naman nito ang naging mood ni Lily. Nasugatan ng husto si Dax kagabi nang dahil sa nangyari sa Dynasty Bar nang dumating ang mga tauhan nito sa bar. Dito na pinauna ni Donoghu si Lily bago pa man tumindi ang kaguluhang nangyayari sa loob ng bar. Isa si Dax sa mga kilalang tao sa Donghai City. Kaya siguradong mapapasok sa isang malaking gulo si Donoghu matapos nitong bastusin si Dax na may hindi pa ring malamang kondisyon hanggang sa mga oras na ito. Nagalala ng husto si Lily sa pangyayari kagabi. Hindi rin nakapanood si Donoghu ng ginawa niyang live stream kaninang umaga. Maaari kayang may nangyari na ring hindi maganda sa kanya. Dito na napuno si Lily ng mga bagay na nagpatindi sa kanyang pag-aalala. Ding ding. Biglang nag-beep ang cellphone ni Lily sa mga sandaling ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at agad na natuwa matapos makita ang isang text message mula kay Donoghu. Nagpadala lang ito ng maiksing message sa kanya. Lily, sana lang ay hindi ka natakot sa nangyari kagabi. Kahit ang kanyang paraan sa pagtitext ay masyadong gentleman. Gumaan ang loob ni Lily habang umaaliwalas ang kanyang mood matapos mabasa ang text ni Donoghu. Naisip ni Lily na ligtas si Donoghu mula sa pangyayaring yon kagabi. Mabilis namang nag-reply si Lily ng, okay lang ako. Kumusta ka naman? Makapangyarihan si Dax sa Donghai City. Hindi kanya pakakawalan ng basta-basta matapos mo siyang bugbugin ng ganoon katindi. Mag-iingat ka. Ngumiti naman si Donoghu habang nasa kabilang dulo ng kanilang conversation. Huwag kang mag-alala. Kahit na makapangyarihan dito si Dax, hinding-hindi siya magiging banta sa akin. Hinding-hindi niya rin ako magagawang saktan, kaya huwag ka nang mag-alala. Agad namang gumaan ang loob ni Lily sa naging reply ni Donoghu. Sa mga sandaling ito, muling nag-send si Donoghu ng isa pang text message. Lily, sinira ng pesteng Dax na yon ang date natin kagabi. Paano kaya kung mag-date ulit tayo sa Dynasty Bar ngayong gabi? Hindi ko alam pero natutuwa ako sa tuwing kasama kita. Nawawala ang lahat ng aking problema sa sandaling makita ko ang iyong presensya. Naglagay din ito ng isang smiley face sa dulo ng kanyang message. Nakaramdam si Lily ng isang hindi maipaliwanag na sweetness sa kanyang puso nang makita niya ang text message na ito.
Masyadong well-mannered si Donoghu na marunong ding mang-flatter. Maliban pa ito sa pagiging mayaman at gwapo niyang lalaki. Paano naging posible na makuha ng isang lalaki ang lahat ng katangiang ito? Paanong hindi mahuhulog sa ganitong klase ng lalaki ang kahit na sinong babae? Isip ni Lily. Sige, see you tonight, walang pag-aalinlangang sagot ni Lily. Sa Donghai City First Hospital. Daan-daang mga matitipunong lalaki ang diretsong nakatayo sa ikalawang palapag ng inpatient department. Lahat sila ay nagpakita ng itsurang naglalabas sa hindi mapigilan nilang galit habang naglalabas ng nakamamatay na aura ang kanilang mga katawan. Napuno ng kanilang presensya ang buong ikalawang palapag ng ospital. Ang mga ito ay walang iba kundi ang mga tauhan ni Dax. Walang sinuman ang nagawang maglibot sa ikalawang palapag. Maging ang mga doktor at nurse ay hindi nagawang magsalita ng kahit na ano. Siguradong matatakot ang kahit na sino sa lakas ng presensyang nilalabas ng mga matitipunong lalaki na ito. Pinapamunuan ng mga matitipunong lalaki na ito ng isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay puting tangsuit. Makikita ang matinding pag-aalala sa mukha ng matandang lalaki. Ang matandang lalaki na ito ay walang iba kundi ang lolo ni Dax na si Saul. Nasa loob ng suburbs manor noon si Saul dahil sa napakaganda nitong kapaligiran habang abala sa paghahardin at pagkalikot sa kanyang mga antike. Agad na nagulat at nagalit si Saul nang marinig nito ang tungkol sa pambubugbog kay Dax kaya agad siyang sumugod sa ospital kagabi. Nasa kalagitnaan pa rin ngayon si Dax ng operasyon na magliligtas sa kanyang buhay. Habang punong-puno naman ng pag-aalala at galit si Saul. Maraming taon na ang nakalilipas mula noong magsumikap ng husto si Saul sa Donghai City para makilala ang pangalan ng pamilya Sanders gamit ang dalawa niyang mga kamay. Yumuko sa harap niya ang bawat isang prominenteng pamilya sa Donghai City na buong pusong gumagalang sa kanilang pamilya. Pero nagawang sumobra ng isa sa mga ito at saktan ang mahal niyang apo. Isa itong bagay na hindi mapapalampas si Saul. Makikita sa mukha ni Nancy ang mga marka ng luha habang bagsak na nakaupo sa isang upuan na katabi ni Saul. Nawasak ang kanyang puso matapos makita ang duguang katawan ni Dax kagabi. Nakarating kinalaunan ang isang dosenang mga tauhan ni Dax sa Dynasty Bar kagabi para sugurin ito. Pero hindi nila inasahan na nasa higit 100 ang mga tauhan ni Donoghu na sumugod sa kanila. Kaya natural lang na matalo ng mga ito ang tauhan ni Dax at masugatan ng husto matapos ng isang napakatinding laban. Kasalukuyang nakakonfine rin ang mga ito sa ospital kung saan inooperahan si Dax. Ipinagdasal ni Nancy ang pagayos ng kalagayan ng kanyang asawa. Kinakailangan niyang mag-recover. Sa mga sandaling ito, bumukas ang pinto papasok sa operating room habang naglalakad palabas si Shelly suot ang puti niyang coat. Si Shelly na mismo ang nag-perform ng operasyong ito dahil alam niyang malapit na magkaibigan sina Dax at Daryl. Inabot ang operasyong ito ng 7 oras mula kagabi hanggang sa mga sandaling ito. Pagod na pagod si Shelly habang nababalot ng pawis ang kanyang noo. Magiging mahirap para sa kahit na sinong magsagawa ng isang operasyon ng ganoon katagal. Chief Shelly, kumusta na si Dax? Kumusta na ang apo ko? Agad na nilapitan ni Saul at Nancy si Shelly. Magkaiba ang sinabi ng dalawang ito pero nagkaroon pa rin ito ng tonong nahahaluhan ng pag-aalala. Huminga ng malalim ang nagdadalawang isip na si Shelly bago sabihing hindi maganda ang kasalukuyan niyang kondisyon, hindi ko masisiguro na makakasurvive siya sa mga tinamo niyang sugat. At kahit na magawa niyang makasurvive, malaki ang posibilidad na mabaldado ang buo niyang katawan. Sa totoo lang, sa dinami-rami ng taon ng doktor ni Shelly, hindi pa siya nakakakita ng isang tao na nagtamo ng ganito katinding pinsala. Sinaksak si Dax ng 36 beses sa buo niyang katawan. Hindi na tama ang porma ng kanyang laman, at maging ang kanyang mga muscles sa braso at binti ay tuluyan ng napunit. Nabalot ng mapulang dugo na nanggaling kay Dax ang operating table kung saan siya inoperahan. Ang isang batang nurse na pumasok sa operating room ng unang beses ay naluha sa sobrang takot matapos makita ang kondisyon ni Dax. Siguradong hindi makakaligtas ang isang pangkaraniwang tao na nagtamo ng ganito katinding mga sugat sa sandaling dalhin siya sa ospital. Naguluhan dito si Shelly, pero nagawa niya pa ring humanga sa ginawang paglaban hanggang sa mga sandaling ito ni Dax. Hindi maaaring patulugin si Dax dahil sa tindi ng mga sugat na kanyang tinamo. Pero hindi pa rin siya gumawa ng anumang ingay sa operasyong nagtagal ng 7 oras,
habang nararamdaman ang anumang bagay na ginagawa ng mga doktor sa kanyang katawan. Pero hindi na rin niya kinaya at tuluyan nang nawalan ng malay pagkatapos ng kanyang operasyon. Nagulat dito si Saul, agad na nagmula ang kanyang mga mata matapos marinig ang mga sinabi ni Shelly. Si Dax ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Sanders. Sinusubukan niyo bang tapusin ang aming pamilya? Ipinapangako ko, Donog Hu Dixon, na pagbabayaran ng buong mong pamilya ang nangyaring ito. Isip ni Saul. Hindi na ito isang basta-bastang hinanakit na magagawa pang masolusyonan. Isa na itong away ng dalawang mga pamilya. Old Master, Madam, may hindi po magandang nangyari. Sa mga sandaling ito, isang nakababatang miyembro ng kanilang pamilya ang nagpapanik na tumakbo papunta kina Saul at Nancy. Agad naman siyang sinermunan ni Saul, ano bang problema mo? Bakit mo nagawang magingay sa lugar na ito? Ano bang nangyari? Humingal naman ang binata habang sinasabi na, Old Master, dinala ni Donog Hu ang kanyang mga tauhan para kunin ang Dax Street. Ano? Ang Dax Street ng Donghai City ay ipinangalan kay Dax. Ito ay dahil pag-aari ng pamilya Sanders ang 70% ng mga tindahan sa kalyeng yon. Ang mga shop na ito ay kinabibilangan ng mga hotel, KTV, mga bar, mga internet cafe, at mga billiard hall na nagbabayad sa pamilya Sanders ng proteksyon. Hindi lang nagawang sugatan ni Donog Hu si Dax. Nagawa rin itong sakupin ang buong Dax Street na katumbas ng pagsira sa pinagkakakitaan ng pamilya Sanders. Nanginig ang buong katawan ni Saul habang nababalot ng naglalagablab na galit ang kanyang mga mata. Nagsara ng husto ang kanyang mga kamao habang malakas na sinusuntok ang pader. Pamilya Dixon ng Yunzhou City, hinding-hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan hanggat may miyembro ng pamilya Sanders na nakatayo sa mundong ito. Grabe. Gumawa ang suntok ni Saul ng isang malaking butas sa konkretong pader ng ospital na sinundan ng isang napakalakas na shockwave. Hindi na nakapagsalita pa ang mga nakapaligid na hospital staff habang napapapigil ng hininga sa kanilang nakikita. Iniisip niya bang wala nang natira sa pamilya Sanders? Dito na umabante si Nancy na may nanlalamig na mukha. Sumunod kayong lahat sa akin, hinding-hindi tayo magpapahinga hanggat hindi natin napapatay si Donog Hu. Dadalhin na ni Nancy ang kanyang mga tauhan para umalis nang matapos ito sa pagsasalita. Huwag kang magpadalos-dalos, Nancy. Pero agad siyang hinila pabalik ni Saul sa mga sandaling ito. Napatigil naman si Nancy at nanginginig na sinabing, Grandpa. Nasugatan ng husto si Dax at ang karamihan ng ating mga tauhan nang dahil sa mga Dixon at ngayon ay nagawa naman nilang kunin ang ating mga teritoryo. Hinding-hindi ko ito mapapalampas. Itinango ni Saul ang kanyang ulo at sinabing, Alam ko. Maghihiganti rin tayo pero masyado pang malakas ang mga Dixon sa mga sandakling ito. Kaya hindi natin sila matatalo ng direkta. Umuwi na muna tayo para gumawa ng isang maayos na plano. Sa Elysian Island. Dahan-dahang nang bumalik ang malay ni Daryl. Level 5 Master. Napahinga ng malalim si Daryl. Mukhang napaka-epektibo nga ng Jasper Ginseng na kanyang kinain. Halos magkaroon na siya ng isang psychotic break nang gamitin niya ng mali ang ginseng pero mabuti na lang at maayos na ang lagay niya ngayon. Nakaramdam ng thrill si Daryl sa kanyang loob pero agad siyang nagulat nang maramdaman ang isang bagay sa kanyang ilalim. Hindi ito maaari. Makikita pa rin ang kaunting pamumula sa mukha ni Monica habang tinititigan ng maigi si Daryl na nasa kanyang ibabaw. Napuno ng galit, hiya at kalituhan ang kanyang pag-iisip. Siguradong ito na ang katapusan ni Daryl. Agad na tumulo ang malamig na pawis sa ulo ni Daryl matapos niyang ma-realize na maari nga na napagsamantalahan niya ang cult mistress. Siguradong ito na ang katapusan niya. Dito na agad na naging blangko ang isip ni Daryl. Mistress, ako po. Agad na pinutol ni Monica ang kanyang pagsasalita bago pa man siya makapagsabi ng anumang salita. Pwede bang tumayo ka na, Daryl? Muling nag-blush ang mukha ni Monica habang nagsasalita. Si Monica ang kataas-taasan at walang kapantay na cult mistress at nagawa ng lalaking ito na gumawa ng kalapastanganan sa kanya. Mukhang hinahanap na talaga nito ang kanyang katapusan. Ilang taon nang kasal si Monica sa cult master. Kahit matanda na ang cult master, naging maganda at mukha pa ring bata si Monica. Mistress, ako po, agad na nakabalik sa realidad si Daryl at nagmamadaling tumayo.
Gupitin mo na ang taling ito ngayon din. Sabi ng walang kahit na anong ekspresyong si Monica. Agad na isinuot ni Daryl ang kanyang mga damit, kinuha ang gunting at ginupit ang tali. Hindi naman nagsalita ng kahit na ano si Monica at mabilis na pumunta sa gilid para magbihis. Napapaatras namang tumayo si Daryl sa isang tabi na para bang isang batang nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Sa mga sandaling ito, masyadong napuno ng tensyon at panganib ang hangin sa loob ng kwarto. Napakagat sa kanyang labi si Monica matapos isuot ang kanyang mga damit. Daryl, kikilos ako na para bang walang kahit na anong nangyari ngayong araw, pero sa sandaling sabihin mo ito sa kahit na sino, sinisiguro ko sa iyong papatayin ko ang buong pamilya. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sandaling malaman nila na nagkaroon ng isang ipinagbabawal na relasyon ang court mistress at ang kanyang tauhan. Gustong-gusto na patayin ni Monica si Daryl, pero nagawa pa rin nitong iligtas ang kanyang buhay. Huwag po kayong mag-alala, mistress. Wala po akong sasabihin na kahit ano tungkol dito. Mabilis na tumango si Daryl habang pinapanatili ang seryoso niyang ekspresyon. Phew. Nagpasalamat si Daryl na hindi nagbago ang isip ni Monica. Dahil kung hindi, siguradong ililibing na siya sa Elysian Island ngayong gabi. Hindi na nagsalita ng kahit na ano si Monica habang bumabalik sa mga kilos na kanyang ginagawa bilang court mistress, ikinaway nito ang kanyang kamay kay Daryl at sinabing, "Wala na akong kailangan pa. Lumalalim na ang gabi kaya dapat ka nang bumalik sa kwarto mo para magpahinga." "Masusunod po, mistress," sagot ni Daryl habang mabilis na pumupunta sa kanyang kwarto. Habang nakahiga si Daryl sa kanyang kama, hindi niya maiwasang maalala ang nangyari sa kanya kanina. Pero dahil sa pagod ay mabilis siyang nakatulog sa kanyang kinahihigaan. Naging mahimbing ang tulog ni Daryl noong gabing iyon. Kinabukasan. Huwa! Nagising si Daryl sa sunod-sunod na sigaw habang dahan-dahang minumulat ang kanyang mga mata para tumingin sa bintana. Dito niya nagawang marinig ang mga disipulo ng kulto na nagsasanay sa plaza na hindi kalayuan sa kanyang kwarto. Malakas na sumisigaw ang mga ito ng kanilang battle sirwa ng sabay-sabay. Grabe, hindi ako makatulog sa aga ng ginagawa nilang pagsasanay, isip ni Daryl. Sa totoo lang, masyado talagang masisipag ang mga elite na disipulong iyon ng kulto. Inunat ni Daryl ang kanyang katawan at bumangon sa kanyang kama. Sa mga sandaling ito, biglang binuksan ni Monica ang pinto at pumasok sa kanyang kwarto. Nanatiling kalmado ang napakaganda niyang mukha. Na para bang walang kahit na anong nangyari sa kanila kagabi. Buwisit. Bakit nandito ngayon ang court mistress? Nagsimula ng mag-alala ni Daryl nang makita niya si Monica sa kanyang kwarto. Natatakot siya na baka nagpunta ito ngayon dito para tuluyan na siyang patahimikin. Nakasuot ngayon si Monica ng isang mahaba at kulay purple na dress na nagpakita sa napakagandang hubog ng kanyang katawan na siya ring nakapagpaganda sa kabuuhan niyang itsura. Naging kahanga-hanga at kaakit-akit ang kanyang itsura. Tumingin si Daryl kay Monica ng sandali bago alisin ang kanyang tingin na parabang ayaw niya itong bastusin. Dito na niya dahan-dahang sinabi na, "Ano po ang nagdala sa mistress dito ng ganito kaaga?" Dahan-dahan namang naglakad si Monica papunta sa isang upuan at umupo rito. "Daryl, hayaan mong paalalahanan kita na ibaon sa limot ang nangyari kagabi. Kung hindi, ang lahat ng kakilala mo ay siguradong mamamatay. Naiintindihan mo ba?" "Opo, makasisiguro po kayo rito, mistress. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po ito sasabihin sa kahit na sino," sabi ni Daryl habang magalang na tumatango kay Monica. Itinango naman ni Monica ang kanyang ulo bilang tanda ng kanyang pagtanggap sa naging sagot ni Daryl habang kumakalma ang kanyang boses. "Huwag mo ring kalilimutan ang assignment na ibinigay ko sa iyo kahapon. Sa sandaling makabalik ka sa Donghai City, gawin mo ang lahat para makuha ang scripture na yon para sa akin." "Masusunod po." Tango ni Daryl sa kanyang ulo habang nakakaramdam ng pagkabagsak at kawalan ng pag-asa sa kanyang loob. Mas madaling isipin kaysa gawin ang pagnanakaw sa isang scripture. At nasabi rin ni Monica na ang taong nagsisilbing principal ng Hexad School ay isa ng eksperto mula sa sekta ng Wudang. Kapapasok lang ni Daryl sa level 5 master. Kaya masyado pang malayo ang pagitan ng kanilang lakas sa isa't isa na nakapagpanipis sa kanyang tsansa na makuha ito. 20 taon pa lang ding nabubuhay si Daryl sa mundong ito at hindi pa niya nagagawang magnakaw ng kahit na ano maliban sa isang phone noon.
Tumawa naman si Monica at naglabas ng isang sinaunang libro. Alam ko naman na mahirap para sa iyo ang bagay na ito, kaya napagdesisyonan kong ibigay sa iyo ang regalong ito. Maaaring makuha mo na ang scripture sa sandaling mabasa mo ang librong ito. Mahinang sinabi ni Monica habang ibinibigay ang libro kay Daryl. Ano ang bagay na ito? Isang lihim na martial arts manual. Nasasabik na tinanggap ni Daryl ang libro. Makikita sa dilaw nitong cover ang dalawang nakabold at simpleng mga salita, Shadow Skills. Shadow Skills. Maganda ang naging title ng librong ito. Maaari kaya na isa rin itong walang katulad na secret manual na kagaya ng Ascension of the Nine Dragons. O po ba ang Shadow SKLL na ito, madam? Nasasabik na tanong ni Daryl. Nakangiti namang sumagot si Monica ng, isa itong koleksyon ng alaala sa totoo lang. Ha? Isang koleksyon ng mga alaala. Agad na nanigas ang mukha ng nako-confuse na si Daryl. Nabibiro ba siya? Paano makakatulong ang isang alaala para manakaw niya ang scripture? Kalmado namang nagpaliwanag dito si Monica, 800 taon na ang nakalilipas, mayroong tagasunod ang Heaven Cult na nakakuha sa titulo ng first-rank Godly Thief noong Song Dynasty. Binyayaan siya ng isang pares ng mga malilikot na kamay na nagbigay sa kanya ng kakayahang makapagnakaw ng kahit na ano nang hindi napapansin ng kahit na sino. Sa mga sandaling ito, natinindihan na ni Daryl kung tungkol saan ang libro ng mga alaalang ito. Ito ay ang koleksyon ng mga alaala ng isang magnanakaw. Ayon kay Monica, nagawa ng magnanakaw na itong makuha ang titulo ng Godly Thief, kaya siguradong napakahusay nito sa kanyang ginagawa. Ano na po ang nangyari pagkatapos nito? Nasabik ng husto rito si Daryl kaya gusto pa niyang malaman ang iba pang tungkol dito. Sinalinan ni Monica ang kanyang sarili ng tsaa. Nagpatuloy ito matapos humigop sa kanyang tasa. Agad niyang nakukuha ang anumang bagay na kumuha sa kanyang interes. Nagkaroon pa nga ng isang insidente noon na kung saan ay nagawa niyang nakawin ang lahat ng kayamanang nakatago sa loob ng isang palasyo sa loob lang ng isang gabi. Ang Godly Thief ang may pakana sa pagnanakaw na ito. Grabe! Napakagaling niya! Namamanghang sinabi ni Daryl. Nang pag-aralan niya ang pagsusuri sa mga antike noong nasa elementary level pa lang siya, nagkaroon din siya ng interes sa kasaysayan, kaya agad niyang nalaman ang tungkol sa pagnanakaw na ito sa isang palasyo mula sa mga libro. Alam niya rin na mahuhusay ang mga bantay ng palasyo noon, kaya hindi magagawa ng kahit na sinong tao na hindi mapansin ng mga ito. Pero nagawa ng Godly Thief na nanakawin ang buong kayamanan ng palasyong ito nang walang nakakapansin na kahit sino. Nagpatuloy si Monica sa pagsasalita. Isang Godly Police ang nagsimulang humabol sa Godly Thief dahil sa dami ng krimen na nagawa nito, pero hindi siya nagawang mahuli ng Godly Police matapos ang napakaraming taon ng paghabol nilang ito sa kanya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, na-inlove ang Godly Thief sa anak ng Godly Police. Pero hindi niya alam na ang babaeng iyon ay ang anak ng Godly Police. Isang araw, nagnakaw ang Godly Thief sa isang mayamang negosyante nang abangan siya ng Godly Police sa loob ng bahay matapos malaman ang impormasyon tungkol sa balak nitong gawin. Sa kasamaang palad, aksidente niyang napatay ang Godly Police noong tangkain ng tumakas ng Godly Thief. Nalaman niya lang noong bisitahin niya ang babae na aksidente niyang napatay ang kanyang biyenan. Hindi nagawang gumanti sa kanya ng babae dahil mahal na mahal nito ang Godly Thief at namatay pagkatapos ng 2 taon. Matapos mamatay ng pinakamamahal niyang babae, nagdusa ng husto ang Godly Thief. Dito na siya nangako sa Diyos na ititigil na ang anumang klase ng pagnanakaw na kanyang ginagawa. Pero ayaw niya namang mabura ang angkin niyang galing sa pagnanakaw sa mundo, kaya napagdesisyonan niyang ipunin ang lahat ng kanyang mga karanasan at kaalaman sa librong ito. At mula noon, itinago na ng mga Grandmaster ang memoir na ito. 1 taon na ang nakalilipas, natakot ang ating Grandmaster na baka naiinip na ako sa islang ito kaya napagdesisyonan niyang ibigay sa akin ang librong ito. Dito nang ngumiti si Monica at sinabing, at ngayon, ibibigay ko na ito sa iyo. Sana lang ay makatulong ito sa hinaharap at sana ay marami kang matutunan mula sa koleksyong ito ng mga alaala. Maraming salamat po, Madam. Kalmadong sagot ni Daryl habang nasasabik na kumakabog ang kanyang dibdib. May isang napakaganda at nakakaantig na love story sa likod ng koleksyong ito ng mga alaala. Sige, iyon na ang koleksyong ito.
Umuwi ka na at pag-aralan ito, sabi ni Monica na nakaramdam ng pagkabog sa kanyang puso habang naaalala ang mga nangyari kagabi. Isang kulay pink na blush ang biglang nakita sa kanyang mukha. Tumango naman dito si Daryl. Matapos ang 10 minuto, naghanda si Monica ng isang bangka na magdadala kay Daryl pabalik sa Donghai City. Haha! Nakabalik na rin ako. Grabe, hindi ito naging madali. Isip ni Daryl habang nagre-relax na in-enjoy ang malakas na hangin ng dagat habang nakahiga sa bangka na siya ring nakapagpagaan sa kanyang pakiramdam. Napakaganda ng Heaven Coast Island na may nagagandahang mga tanawin maliban sa pakiramdam ng pagkakulong na naramdaman ni Daryl. Pero nagawa pa rin niyang makakuha ng ilang mga benepisyo mula sa paglalakbay niyang ito. Habang nag-iisip, nakaramdam siya ng kasiyahan matapos makapag-uwi ng ilang mga spiritual herbs maliban sa nangyari sa kanila ni Monica. Oo nga pala, ang Godly Pill. Dito niya biglang naalala na isa na nga pala siyang level 5 master, kaya nasasabik niyang nilabas ang isang Godly Pill na agad niyang ininom. Gulp! Nilagay niya ang pill sa kanyang bibig nang walang pag-aalinsalang at umaasang umupo sa kanyang kinaupuan. Bam! Isang napakalakas na enerhiya ang sumabog sa kanyang energy field pagkataos ng kalahating oras. Habang binubuksan ang kanyang mga mata, dalawang mga ray ng nagliliwanag na ilaw ang lumabas mula sa mga ito. Tagumpay. Level 1 Master General. Naramdaman ni Daryl ang pagapaw ng enerhiya sa kanyang katawan, kaya hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na tumawa ng napakalakas. Sa Donghai City First Hospital. Sumakay si Daryl sa isang taxi at agad na naglakad papasok sa lobby. Nakatanggap siya ng 10 mga missed calls mula kay Dax Sanders nang makarating siya sa ospital. Nang sagutin ni Daryl ang tawag, si Nancy pala ang siyang tumawag sa kanya. Maririnig ang namamaos nitong boses mula sa pag-iyak na nakapagpagalit kay Daryl nang marinig niyang nasugatan ng husto si Dax. Nang makapasok siya sa ward ni Dax, agad niyang nakita na nakabandage ang buong katawan ay Dax habang lumalabas ang sariwa niyang dugo. Nagmukha siyang isang mommy kung saan makikita lamang ang isang pares ng mga mata nito. Dax! Agad na namula ang kanyang mga mata nang makita niya si Dax. Patawarin mo ako dahil ngayon ko lang nagawang dumating, Dax. Patawarin mo ako, nakaramdam ng matinding guilt si Daryl habang malakas na tumutulo ang mga hindi niya makontrol na luha sa kanyang mukha. Naramdaman niya na parabang sinaksak ang kanyang puso sa mga sandaling ito. Nagkaroon na ng malay si Dax noong dumating si Daryl. Sinabi ng doktor na ligtas na ang kanyang buhay pero malaki naman ang tyansa na mabaldado ang buo niyang katawan. Hindi pa ako patay, Daryl. Kaya bakit mo ako iniiyakan? Nanghihinang sinabi ni Dax habang kumukurap ang kanyang mga mata. Hindi ako umiiyak syempre. Magpagaling ka. Pinunasan ni Daryl ang kanyang mga luha habang pinipilit na ngumiti. Dito na siya humarap kay Nancy at nagtanong ng, ano ba ang nangyari? Sino ang nanakit kay Dax? Hinila ni Nancy palabas si Daryl at sinabing, nakita namin ni Dax kagabi ang asawa mong nakikipag-date sa ibang lalaki. Nakita rin namin na nilagyan ng lalaking iyon ng gamot ang inumin ng iyong asawa, kaya sinubukan siyang pigilan ni Dax. Ano? Naguluhan dito si Daryl. Tumayo lang doon si Daryl habang nanginginig ang buo niyang katawan sa galit matapos marinig ang mga sinabi ni Lily. Nasugatan si Dax nang dahil kay Lily. Hindi ba't nagli-livestream siya ngayon? Bakit siya nakikipagdat sa ibang lalaki? Sa mga sandaling iyo, agad na na-overwhelm ng galit at guilt si Daryl. Huminga ng malalim si Daryl at agad na tumawag kay Lily. Agad naman itong sinagot ang tawag. Masyadong maingay sa kabilang dulo ng tawag dahil sa kasalukuyang pag-shopping ni Lily. Mas lalo pa nitong ginalit si Daryl na parabang nagdadagdag ng langis sa nagliliyab na apoy. Nasaan ka? Sinubukang pigilan ni Daryl ang kanyang galit. Nanalamig namang sumagot si Lily nang, nag-shopping ako. Bakit ka tumawag? Galit pa rin ito sa kanya matapos siyang paalisin noon ni Daryl sa ospital kasama ng ina niyang si Samantha noong bisitahin nila ito. Suminghal naman si Daryl nang, nag-shopping. Kasama nino. Nabastos ng tono ni Daryl si Lily, kaya naiinis itong sumagot ng, sino ka ba para itanong iyan sa akin? Ang unang bagay na gagawin mo pagkatapos mong makalaya, ay ang panghaharas sa akin. Tinatanong kita ngayon, ano ang nangyari kagabi?
Unti-unti nang hindi nakokontrol ni Daryl ang kanyang galit habang nagsisimulang sumigaw ng, alam mo bang nasugatan ng husto si Dax nang dahil sa'yo? Halos mamatay na siya nang dahil sa'yo. At ngayon ay baldado na siyang tatanda nang dahil sa'yo. Halos sumigaw na hanggang sa dulo ng kanyang lalamunan si Daryl sa huli niyang sinabi. Daryl Darby. Bakit mo ba ako sinisigawan? Unti-unti na ring nagalit si Lily sa kabilang linya, namula ang kanyang mga pisngi habang sinasabing. Nakikipagkita lang ako sa isa sa akong mga fan, pero nagawa ni Dax na guluhin at sirain ang aming pagkikita. Kaya sino ba ang dapat nasisihin sa mga tinamo niyang sugat? Magsimula ng gulo. Ha? Nanlulokong tumawa si Daryl. Siya ang nanggulo sa inyo. Ha? Nagtataka ako kung paano ito lumabas sa bibig mo. Sabihin mo nga sa akin, sino ba ang fan mong yan? Ang pangalan niya ay Donoghue. Guwapo siya, mayaman at isa ring gentleman. Pinapadalhan niya ako ng regalo araw-araw. Huwag mo na akong guluhin, Daryl. Sigaw ni Lily sa kabilang linya. Nagalit ng husto si Lily sa mga sandaling ito. Nanginig din sa galit si Daryl sa kabilang linya, kaya nagawa nitong magbanta gamit ang isang nanlalamig at walang emosyong tono, sinasabi ko sa iyo, Lily Lendon. Hinding-hindi kita mapapatawag sa sandaling mabaldado si Dax. Beep. Ibinaba ni Daryl ang tawag ng may namumulang mga mata habang naglalabas ng napakatinding aura ang kanyang katawan. Nanginginig din si Lily sa kabilang linya ng tawag. Namula ng husto ang kanyang mukha. Masyado ang wala sa rason si Daryl. Naramdaman ni Lily na pinagbibintangan siya ni Daryl. Ito ang unang beses na sinigawan siya ni Daryl sa 3 taon nilang pagsasama. Mayroon ba siyang nagawang mali? Nasugatan lang naman si Dax dahil masyado itong pakialamero. Kaya bakit siya ang nagawang sisihin ni Daryl? Dito na nadismaya ng husto si Lily kay Daryl. Sa kabilang linya, itinago naman ni Daryl ang kanyang cellphone at naglakad palabas ng ospital. Nakaramdam ng mali rito si Nancy, kaya mabilis niyang sinundan si Daryl. Ano ang ginagawa mo, Daryl? Ipaghihiganti ko si Dax. Dahil ito kay Lily na kasalukuyan niya pa ring asawa sa mga sandaling ito. Kaya paano niya matatawag na lalaki ang kanyang sarili kung hindi niya maipaghihiganti si Dax? Agad na nagpanik si Nancy na humawak sa kamay ni Daryl habang sinsabi na. Kumalma ka, Daryl, nagmula si Donoghue sa pamilya Dixon ng Yunzhou City. Isa silang malakas na cultivation family. Kaya parang nagpakamatay ka na rin sa sandaling pumunta ka roon ngayon. Pakalmahin mo muna ang sarili mo, Daryl. Pamilya Dixon ng Yunzhou City. Ngumiti si Daryl at tinapik ang balikat ni Nancy habang sinsabing. Huwag kang magalala, tulungan mo na lang akong alagaan si Dax. Wala akong pakialam kung sino ang lalaking ito. Ang tanging alam ko lang ay masasaksak siya ng mas marami ng 10 beses sa dami ng saksak na tinamo ni Dax. Dahan-dahang tinanggal ni Daryl ang kamay ni Nancy, at agad na naglakad palayo matapos itong sabihin. Ikaw, Daryl, tumayo si Nancy habang kumakabog ng husto ang kanyang puso. Palaging nasa tama ang prinsipyo ni Daryl. Hindi nga nagkamali si Dax na tawagin ito bilang kanyang kapatid. Sinuswerte ang kahit na sino na maituring si Daryl bilang kanyang kapatid. Pero kinakailangan pa rin itong mag-isip. Padyak ni Nancy sa kanyang paa. Pagkatapos lumabas ni Daryl sa ospital, agad niyang tinawagan si Kailan. Isa palang ordinaryong disipulo si Kailan ng Eternal Life Palay Sect noong gawin siyang Vice Hall Master ni Daryl 2 araw na ang nakalilipas. Kaya sa sandaling umalis si Daryl, kinakailangan ng ibang mga disipulo na sundin ang bawat utos ni Kailan. Hall Master, bati ni Kailan habang sinasagot ang tawag. Dalhin mo sa akin ang lahat ng disipulo. Nagmamadaling inutos ni Daryl. Opo, Hall Master. 8 PM ng gabi sa Dynasty Bar. Makikita sa pinakamarangyang VIP roon ng bar si Donoghue na nakasuot ng kulay puting suot at mas nagmumukhang charming kaysa kahapon. Isang payat na middle-aged na lalaki ang umupo sa kanyang tabi, masayang nagkwentuhan ang dalawang ito. Kasalukuyang nakaupo si Lily sa isang tabi. Kahit na mayroon itong ngiti sa kanyang mukha, mas naging pigil pa rin ito kaysa noong kahapon. Gusto niya sanang makipag-usap ng pribado kay Donoghue, pero nagdesisyon ang middle-aged na lalaking ito na maging isang third wheel na nakapagpabagabag kay Lily.
Parang manyak din na tumitingin ang lalaking ito sa katawan ni Lily nang walang kahit na anong respeto na nakapagparamdam kay Lily ng pandidiri rito. Tumawa naman si Donoghu, tumayo siya at itinaas ang kanyang baso. Haha, ikinagagalak kong makausap kayo ngayon, Mr. Larson, haha. Sulitin natin ang gabing ito. Ang middle-aged na lalaking ito ay walang iba kundi si Galvin Larson na isang high-ranking elder ng Kunlun sect at matalik na kaibigan ni Donoghu. Kumakailan lang ay narinig ni Donoghu na mayroong isang elixir ang sekta ng Kunlun na nakakapagpabilis sa pagpapalakas ng isang cultivator. Kilala ito bilang accelerating pill. Agad na kinontak ni Donoghu si Galvin para humingi ng elixir na makatutulog sa pagpapalakas ng kanyang pamilya. Nakangiti namang sumagot si Galvin ng, "Tama ka riyan, Donoghu. Matapos ng ilang taon nating pagkakaibigan, dapat lang na maginuman tayo buong gabi." Habang nagsasalita, tiningnan ni Galvin si Lily na nakaupo sa isang tabi habang nakangiting nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita. Madalas akong nagpapalakas sa gitna ng kagubatan, kaya matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Pero ngayon ay nakita naman kita na may kasama na isang napakagandang binibini. Ngumiti naman dito si Donoghu at sinabing, "O Mr. Larson, sa sandaling bigyan mo ako ng accelerating pill, sinisiguro ko sa iyo na bibigyan kita ng nagagandahang mga babae." Haha! Mukhang magiging maganda ang kalalabasan ng ating deal, haha, tawa ni Galvin habang humihigop sa kanyang wine at nauuhaw na tumitingin sa buong katawan ni Lily. Hindi na mapakali si Lily sa ginagawa nitong pagtingin. Tumayo na siya at bumulong kay Donoghu ng, "Excuse me, pupunta muna ako sa washroom." Dito na siya nagdadabog na lumabas ng VIP room suot ang kanyang mga heels. Agad namang sinabi ni Galvin noong umalis ito sa kwarto na, "Didirektahin na kita, Donoghu. Gusto ko ang babaeng iyon." Kilala si Galvin bilang isang nakakadiring manyak. Kaya nakahanda siyang subukan si Lily kahit na maging kapalit pa ito ng ilang natitirang taon sa kanyang buhay noong una niya itong makita kanina. Agad namang sinabi ni Donoghu na, "Marami naman akong nagagandahang mga babae, Mr. Larson. Kaya bakit kailangan pang siya?" Hindi na siya pinatapos ni Galvin sa pagsasalita. "Hindi. Siya lang ang gusto ko. Kung hindi ko siya makukuha ngayon, kalimutan mo na ang tungkol sa accelerating pill." Huminga ng malalim si Donoghu as kanyang sarili habang nag-iisip ng, "Buwisit, kakakuha ko lang kay Lily para sa aking sarili kaya hindi ko pa ito nagagawang subukan. Pero ngayon ay kinakailangan ko na siyang ipamigay sa iba. Pero para makuha ang accelerating pill, wala na siyang magagawa kundi ibenta si Lily." "Sige, sayo na si Lily ni Don. Hindi na masama, hindi na masama. Matalino kang lalaki. Sa sandaling makuha ko ang babaeng ito, agad kong ibibigay sa iyo ang accelerating pill. Maikukumpara na ang babaeng ito sa mga artistang may kayumangging mga balat at balingkinitang mga katawan." Sigurado ni Galvin habang naglalaway na nakangiti kay Donoghu. Tumango naman si Donoghu at sinabing, "Siyempre, isa ng kilalang streamer si Lily na ginastusan ko ng husto para lang mayayang lumabas. Sayo na siya kung gusto ninyo." Naglabas si Donoghu ng isang maliit na pakete ng kulay puting powder, at ibinudbod ito sa inumin ni Lily habang nagsasalita. Kasalukuyan namang punong-puno ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit ang eskinita sa tapat ng Dynasty Bar. Higit sa 200 disipulo ng Eternal Life Palace Sect ang nagtipon-tipon sa lugar na ito, pinamunuan sila ng isang matipunong lalaki, na walang iba kundi ang Vice Hall Master na si Kellan. Kasabay nito ang pagparada ng isang Audi R8 sa eskinita, dito na walang emosyong bumaba si Daryl mula sa kanyang sasakyan. "Nandito na po ang lahat, Hallmaster." Naglakad palapit si Kellan at buong galang na nag-report kay Daryl. Tumango naman si Daryl at sinabing, "Magaling, hintayin niyo ako rito. Bibigyan ko kayo ng signal para pumasok mamaya." Utos ni Daryl habang iniisip ang kasalukuyang sitwasyon sa loob ng bar. Mabilis na naglakad si Daryl papasok sa Dynasty Bar matapos itong sabihin. Ilang araw pa lang ang nakalilipas mula noong unang magbukas ang bar na ito, kaya natural lang na mapuno ito ng tao. Napuno ang dance floor ng mga sumasayaw na lalaki at babae, mga nagpapatay-sindi na mga ilaw at isang malakas at sumasabog na tugtog mula sa mga nakakalat na speaker sa paligid. Tumingin sa paligid si Daryl pero hindi niya nakita si Lily, kaya nagdesisyon na siyang umakyat sa ikalawang palapag ng bar.
Pinepressure naman si Lily ni Donoghu na inumin ang wine na nilagyan niya ng gamot noong magpunta ito sa washroom. Agad na namula ang kanyang mukha nang maubos niya ang laman ng kanyang wineglass na sinundan ng matinding panghihina. Kakaiba ang bagay na ito dahil kahit hindi siya mahilig uminom, hindi rin naman niya magagawang malasing sa isang baso ng wine. Kinagat ni Lily ang kanyang labi habang pinipilit na gisingin ang kanyang sarili. Pero umupo si Galvin sa kanyang tabi nang mapansin nito na malapit na siyang mawalan ng malay at sinimulang paglaruan ang kanyang buhok. "Oh, napakaganda kong binibini, lasing ka na ba? Alisin mo ang mga nakakadiri mong kamay sa akin." Sigaw ni Lily na punong-puno ng pandidiri. Mas lalong ginanahan dito si Galvin, kaya sa halip na alisin ang kanyang kamay ay sinimulan na nitong hawakan ang kanyang mukha. "TSK, TSK, TSK, masyadong mainitin ang ulo ng binibini kong ito, ganitong-ganito ang gusto ko. Haha! Masyadong dominante, gustong-gusto ko ito. Ikaw." Nandiri ng husto rito si Lily, kaya sinubukan niya itong itulak palayo, pero agad niyang na-realize na wala na siyang lakas para gawin ito. Unti-unting bumigat ang kanyang mga kamay at paa na umabot sa punto na kung saan hindi na niya magawa pang itaas ang kanyang braso. "Ano ang nangyari? Donoghu, sabihan mo siya na iwanan ako rito." Sigaw ni Lily. Pero mukhang walang pakialam dito si Donoghu, habang nakaupo sa tabi, at umiling na sinasabing, "Oh, Lily. Bakit hindi ka kaya matulog kasama siya?" "Ano?" Inakala ni Lily na naghahalusinate lang siya, kaya tinitigan niya ng maigi si Donoghu, habang nagtatanong ng, "Ano ang sinasabi mo?" Inulit naman ni Donoghu ang kanyang mga sinabi. "Ang sinasabi ko lang ay bakit hindi mo kaya siya samahang matulog ngayong gabi. Nilagyan ko na ng gamot ang inumin mo kanina, kaya hindi mo na mararamdaman ang mga paa at kamay mo. Kaya Lily, pumayag ka nang makasama siya ngayong gabi, babayaran kita ng $20 million sa sandaling magawa mo ito." "Ano? Hayop ka!" Sigaw ng hindi makapaniwalang si Lily, pinipilit niyang umalis pero hindi niya maramdaman ang kanyang mga binti at kamay. Niyakap na ni Galvin si Lily habang hinahawakan ang kanyang baiwang. Inamoy-amoy niya ito at sinabing, "Haha! Napakabango talaga ng binibini kong ito. Halika rito, hayaan mong halikan kita. Lumayo ka! Lumayo ka!" Sigaw ni Lily gamit ang nagngingit-ngit na mga ngipin at namumuhi niyang mukha. Hindi dapat siya nagtiwala kay Donoghu, pero huli na ang lahat ngayon. Halos magdikit na ang mga labi ni Galvin at Lily kaya ipinikit na lang ni Lily ang kanyang mga mata habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Nang biglang sumugod ang isang lalaki papasok sa kwarto na agad tumulak kay Galvin. Hinawakan ni Daryl ang kamay ni Lily at galit na nagtanong ng, "Ano ang ginagawa mo rito?" Nasurpresa namang nakita ni Lily si Daryl habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. "Ako. Daryl, iwi mo na ako sa amin. Iwi mo na ako." Nagdilim ang mukha ni Daryl habang hinihila ang kamay ni Lily para dalhin ito paalis ng bar. Pero nakangiti namang tumayo si Donoghu, habang tinitingnan si Daryl mula ulo hanggang paa. "At sino ka naman? Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Lumabas ka na. Lumabas ka." Nanlalamig na tumawa si Daryl habang naglalabas ng isang nakakatakot na aura habang nakatitig kay Donoghu. "Mukhang ikaw yata si Donoghu, tama?" Nakangiti namang sumagot si Donoghu ng, "Ako nga iyon. Ikaw ba ang kaibigan ni Dax na nagpunta rito kagabi? Nabugbog na namin sila kagabi. Gusto mo rin bang sapitin ang sinapit niya sa amin? Kung ayaw mo, mas maigi para sa iyong umalis sa lugar na ito ngayon din." Isang naglalagablab na galit ang biglang umusbong mula sa dibdib ni Daryl. Dito na namula ng husto ang mga mata ni Daryl habang nakangiting sinasabi na, "Sinasabi ko sa iyo, hindi ako aalis dito hanggat hindi kita nabubugbog ngayong gabi." Nagmula ang huling sinabi ni Daryl sa nagngingit-ngit niyang mga ngipin. Dito na ipinadyak ni Lily ang kanyang mga paa. "Ano ang pinagsasabi mo riyan, Daryl? Tigilan mo na ang mga kalokohan mo. Nagawa mo lang makulong dahil sa pagnanakaw ng 2 mga cellphone, pero nagawa mo nang isipin na isa ka ng gangster ngayon." Ano ang iniisip ni Daryl? Bakit ba siya nagpapanggap na astig sa mga ganitong klase ng sandali? Alam ni Lily na pinainom siya nito ng gamot kaya ang pinakamagandang paraan ay ang pagmamakaawa kay Donoghu na paalisin siya sa lugar na ito.
Kahit na alam niyang hinding-hindi siya pagbibigyan ni Donoghu, mas maigi pa rin ito kaysa sa panghahamon sa kanya. Masyado nang malakas si Dax pero nagawa pa rin itong mabugbog kagabi. Kaya imposibleng malabanan ni Daryl ang mga ito. Sinabi mo bang gusto mo akong bugbugin, bata? Tanong ni Donoghu na para bang nakarinig siya ng isang biro. Tumawa siya at pinalakpak ang kanyang mga kamay. Nang biglang pumasok ang nasa 10 mga lalaki sa kwarto, habang hawak ang kani-kanilang mga kutsilyo, nagawa ng mga itong palibutan si Daryl gamit ang mga bayolente nilang tingin. Huwag mo munang saktan ang batang ito. Huwag mong sasaktan ang babae ko. Nakangiting putol ni Galvin sa sinasabi ni Donoghu, at agad na hinila si Lily sa braso. Huwag ka nang matakot, binibini ko. Tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi ka na makatayo ng diretsyo. Halika rito, yayakapin na lang kita. Hihilahin na sana ni Galvin si Lily papunta sa kanyang mga braso matapos sabihin ang bagay na yon. Lumayo ka sa akin. Sigaw ni Lily habang nagpupumiglas kay Galvin pero wala na siyang natitira pang lakas. Hayop! Sa loob ng isang iglap, biglang nagbato si Daryl ng isang napakalakas na suntok kay Galvin. Bam! Tumama ang suntok na ito sa mukha ni Galvin bago pa man siya makapag-react at tumalsik sa air bago siya tumama ng malakas sa pader ng VIP room. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Pinilit na tumayo ni Galvin habang namamaga ang kalahati ng kanyang mukha at suminghal na parabang naghahabol sa kanyang hininga. Hindi naman nagsalita si Daryl at mabilis na hinila si Lily papunta sa kanyang likuran. Dito na biglang nagliwanag ang isang kulay pulang ilaw na bumalot sa buong bar kasabay ng paglabas ng blood-drinking sword na unti-unting nagpakita sa kamay ni Daryl. Hindi lang ikaw ang bubugbugin ko ngayon. Hindi ako alis dito hanggat hindi nakahandusay sa sahig ang bawat isa sa inyo rito. Sabi ng nanalamig na si Daryl habang nakatutok ang kanyang espada kay Donoghu. Napaka-weird ng batang ito, patayin niyo siya. Tawag ni Donoghu sa kanyang mga tauhan. Dito na sumugod ang higit sa 10 mga tauhan ni Donoghu kay Daryl matapos nitong utusan. Sa mga sandali ring ito sinipapabukas ng 200 matitipunong mga lalaki ang pintuan papasok sa loob ng bar, habang may hawak na mga patalim, pinamunuan ni Kaylan ang mga ito papunta sa VIP room kung nasaan ngayon sina Daryl. Hallmaster. Ang sinumang kumanti sa aming Hallmaster ay agad na mamamatay. Sumugod ang 200 na mga lalaki na parang wala sa kanilang mga sarili. Huwag kayong magtitira ng kahit isang buhay, patayin niyo silang lahat. Nanlalamig na inutos ni Daryl. Smack! Dito na ibinato ni Kaylan ang hawak niyang kutsilyo at nakapatay ng 2 mga tauhan ni Donoghu ng magkasabay. Sa loob ng 5 minuto, makikita nang nakahandusay ang lahat ng tauhan ni Donoghu sa sahig. Nakahiga na rin sa sahig si Galvin na walang kasiguruhan kung buhay pa ba ito o hindi. Namilipit naman si Donoghu sa sofa, habang balot na balot ng sariwang dugo ang kulay puti niyang suit, malinaw na makikita sa kanyang mukha ang napakatinding takot matapos makita ang mga nangyari. Bro, isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Siguradong isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Wala akong kinalaman dito. Isa lang akong fan ni Lily. Nanginginig na nagpaliwanag ang pawis na si Donoghu. Hindi pagkakaintindihan. Haha! Isang nakakatakot na itsura ang nagpakita sa mukha ni Daryl habang naglalakad palapit kay Donoghu dala ang kanyang blood-drinking sword. Sinasabi mo ngayon na hindi lang tayo nagkaintindihan. Malubha pa rin ang lagay ng kapatid ko ngayon sa ospital pero nagawa mong sabihin sa akin na hindi lang tayo nagkaintindihan. Sinaksak ng kanyang blood-drinking sword ang balikad ni Donoghu matapos niyang sabihin ito. Pumasok ang espada sa balikat ni Donoghu habang sumisigaw ito na parang isang kinakatay na baboy. Ibabalik ko sa iyo ng 10 beses ang dami ng saksak na ibinigay mo sa aking kapatid. Nanlalamig na babala ni Daryl habang sinasaksak muli si Donoghu. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.